Mula sa mga makapanindig balahibo na mga huni na maririnig mo at mga bagay na hindi mapaliwanag, mga tunog na siyang magre-resulta ng takot sa atin. Narito ang tatlong mga tahanan na di mano pinagmumultuhan at punong-puno ng mga kababalaghan. Well, ano nga ba ang kasaysayan ng mga bahay na ito na sa kung bakit pinagmumultuhan? Yan ang ating aalamin dito lang sa channel na sa Kung Ikaw Ang Taong May Nalalaman, Hinding-Hindi Ka May Isahan. Now, simulan na natin. Pinakauna sa ating listahan ay ang The Lemp Mansion. Isa ang Lemp Mansion sa pinaka-pinagmumultuhan sa lugar ng Amerika dahil sa malungkot na kasaysayan neto. 1860s nang itayo ang 33 silid na tahanan ni William Lemp, isang matagumpay na nagmamay-ari ng serbesa na nagtapos sa pagpatay sa sarili noong 1904, and I'm thinking na kaya tinawag na Lemp Mansion dahil ang Lemp ay mula mismo sa may-ari na si William Lemp. However, the $1 million question na sa kung bakit nga ba siya nagpakamatay, dahil matapos mamatay ang bunso sa kanyang 4 na anak na nagngangalang si Frederick. Makalipas nga lang ang ilang taon ay namatay din ang kanyang asawa sa kanser. Pagkatapos noong 1922, si William Lemp ay binaril ang sarili sa isang silid. Hindi pa dyan nagtatapos ang lahat. Noong 1949, binaril ni Charles Lemp ang pangatlong anak ni William at pagkatapos ay nagpakamatay din sa kanyang silid. At sa parehong taon na iyon, ang bahay ay pinagbili at ginawa itong isang boarding house na kung saan sinasabing dito na nagsimula ang lahat ng mga nakakapanindig balahibo. Malamig na simoy ng hangin. Base sa mga saksi, nakakaranas sila ng mga nasusunog na sensasyon at ng mga slendor at iba pa. Ngayon, ang Lemp Mansion ay isa ng restaurant. Ang ikalawa naman ay ang The Belesca Murder House in Belesca, Iowa. May mag-asawa ang pinatay dito kasama ang kanilang 4 na anak at 2 kaibigan na nagpapalipas ng gabi ay napatay din. And until now, ang krimen ay nananatiling hindi malutas-lutas. Katulad ng Lemp Mansion, ang bahay ay isa din sa pinaka-pinagmumultuhan sa bansa. At sinasabing ang taong naaakit dito ay nagbabayad pa mismo ng humigit kumulang $400 pataas para lang manatili sa gabi. At pagpasok mo dito ay sasalubong sa iyo ang malamig na hangin, mga tinig ng bata, pagbagsak ng mga lampara, paglipat ng mga hagdan, at lumilipad na mga bagay na siyang bubuo ng takot sa iyong dibdib. At noong 2014 sinasabing isang paranormal investigador ang siyang sumaksak sa sarili matapos siyang magpalipas ng gabi rito. And the rest is history. Ang ikatlo naman ay ang Jean Harlow House in Los Angeles, California. Si Jean Harlow ay isang iconic na actress at ang kanyang irog na si Paul Byrne. Ang Los Angeles ay isa sa masasabi natin pinakamahusay na patutunguhan para sa haunted house, pangangaso at ang estilong ito sa bahay na babayan sa Beverly Hills ay may isang partikular na nakakakilabot, makapanindig balahibo na kasaysayan. Noong 1932, tahanan ito ng mag-asawa na si Jean Harlow at Paul Byrne. Isang araw, si Paul Byrne ay binaril ang sarili habang nakaharap sa salamin. Pagkatapos ng pangyayari na yun ay natuklasan ito ng mayordoma at dali-daling tinawag ang MGM sa halip na pulis. Kung kaya't maraming tulinadang alingaw-ngaw na hindi ito nagpakamatay. Pinaghihinala ang kagagawa nito ng kanyang kasintahan na si Jean Harlow. Fast forward tayo, di naglaon, namatay din si Jean Harlow sa edad 26. I don't know, but that's it. Makalipas nga lang ang ilang taon ay nagmakapanindig balahibo na ito. Tate ang pangalan ng taong sinasabi niyang habang siya ay natutulog sa master silid tulugan ng nag-iisa. Animoy, meron siyang nakita na isang katakot-takot na maliit na tao. Napaka-freak niya nang makita niya ang sinasabi niyang multo at tumakbo siya palabas ng silid. Pagkatapos ay nakita niya ang isang nakabitin na anino ng bangkay na may hiwa sa lalamunan sa pasilyo. Base pa sa mga ibang kwento, may 2 pang magkaibang tao ang namatay sa swimming pool. And the rest is history. Siguro dito na matatapos ang kwento, pero bago tayo magtapos ay baka pwede kong mahingi ang suporta mo. Paki-subscribe naman ng channel natin at paki-hit na rin ng kampana sa gilid para naman every time na mag-upload ako ng video like this ay ikaw ang unang makakakita. Anyway, maraming salamat sa suporta mo.